with them. They were terrified and cried out to the Lord. Moses answered, "Do not be afraid. Stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring today." Verse 14, the Lord will fight for you. You need only to be still. 15 and 16, the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry land." And last 17 to 18, "I will give glory to the Pharaoh and all his army. The Egyptians will know that I am the Lord." Let us pray. Lord, thank you for your word for us this morning. And allow us, O Lord, to get your message to us. Bring encouragement to us, our family, and all our church members. Be glorified in Jesus' name. Amen. Praise God. Ano po pakiramdam kapag kayo po ay nanalo sa isang contest? Dati, tinanong ko na to, sino sumali na dito sa beauty contest? Sister Joyce, sumali ka sa beauty contest? Ay, sa Babiana ko siya sumali. Game na dito si Sister Joy. Pasensya na yung iba dito, pag nag-example ako, ito po ay yung personal. So, di mo ba, kapag pakiramdam mo sumali ka ng contest, sa sarang hindi mo ba ito? Kasi, alam niyo po, actually, yung daughter ko si Lee, gusto ko pasalihin sa beauty contest. Kasi nga, matangkad siya, tapos ang dami nang nagsabi sa kanya, dahil mukha daw siya. Parang mukha siya ng isang Miss Universe na nanalo ang mukha daw na si social media niya. Tapos, ang sinasabi ko yun sa kanya, "Mama, ayaw mo sumali sa Miss Universe. Gusto mo ikaw na lang sumali." Sabi ko, "Kaya mo ako sasalihin ng Miss Universe pa." Pero ano po, balikan na lang natin yung mga sinalihan kong contest. Kasi nga, ito lang po yung example ko dahil ako nakatayo dito. Yung pong high school ko, meron po sa school na United Nations. Pamilya kayo dyan, yung mga anak nyo sumasali sa United Nations. So, lahat po kami meron mga costume, at ako po ang nasa sa akin ay si Miss China. Eh si Mami Unon at si Daddy, nakapag-travel na China. So, nung nag-travel po sila, si Mami Unon ay payat pa, kaya yung pong gamit niya na nabili niya sa China, pinahiram po niya sa akin. Actually, ang ganda nun na maigilan din, tapos meron dito nakataiknik. Eh, di yun po, ganun pong itsura yun po. Ganun po ang sinuot ko yun po. Tapos nung syempre nagmo-model na doon, ganyan. Tapos sa ito po, yung pang exciting part, yung tatawagin ko sino nanalo. Actually, hindi po ako ng first place. Pero ganito po yun, hindi tinatawag. And, fourth place. Wala na ako, hindi na ako sali dyan. Pag nanalo daw, excited daw sa final, sa exam eh, 100 daw eh. Yun na naman ang gusto ko eh. Tingnan ako, maraming mga ganda sa St. Mary's. Hindi na ako na, fourth,
tapos tinawag ay our champion! May wala ito. Trophy. At ang nawali ko sa ating talento ay tinawag ko yung pangalan mo. Maria Lisa Magaspas Bautista. Kaya sa wala ko alam niyo po, anak lang yung trophy, tapos may kasama mga cash pag umigo. Eh di, syempre, ang sarap po pala ng pakiramdam na nananalo ka. Alam mo kayo, hindi niyo pa lang share, pero mga native ko niya na kayo. Yung mga sumali sa singing contest. O, di ba? Ang sarap po pag nagbabagin po tayo. O sige, iba naman, hindi na lang yun. Ano pa bang pwede yung pagwaginan na sasalihan nyo? Suntukan. O, grabe, mga lalaki dito. Sino sa inyo dito? Nakaranas sa mga pagsuntukan? Aywan. Okay, pagsuntukan bawal, di ba? Eh, sino dito yung mga bata? Talagang bata pa kayo, may pagsuntukan kayo? Di, wala. Wala ang babae. Talagang ganyan. Kasi syempre, hindi natin. Hindi, meron dito nakatawag. Alam mo si brother, nakapagsuntukan na po siya. Pinay-share na po niya sa akin. Pero victory po yun. Nung nakipagsuntukan po siya, ang kalaban po niya madami. Isa lang po siya. Pero, nakalaban po niya. Nakakalaban po siya sa laban na yun. Kung sarado din siya, pero yung nakakalaban po niya, sila po lahat ay ang umurong po. Hindi ko po alam kung ano yun, pero naniniwala ko ako sa kwento niya dahil kumikipwede niya sa akin pareho-pareho, walang naiba. Kasi alam niyo po mali yung kwento kapag kabiglang naiba yung story niya at the version. So yung mga iba sa akin, pag nanalo tayo sa suntukan, kaya natin sa akin, ako victory, nanalo ka na sa suntukan, di ba? So ano pang laban? Hindi kami pang laban eh, na kapag nanalo po tayo, sobrang sarap po ang pakiramdam. Ngayon po, may umaga nito, alam ko po na sa buhay po natin, lahat po tayo ay may laban. Sa ayaw sa gusto natin, may mga laban tayo sa buhay. Laban na ayaw naman natin. Pero bakit laging may battles? Ngayon ng umaga, alam ko meron sa inyo nakipagdigmaan. Nakipagdigmaan kayo sa kumot. Yung battle of the blanket. You know that? Yung ano ba, masisipan pa ako, ang sarap matulog. Ang galing ng panahon. Yung blanket ko, nakapagod sa'yo. Sabi ba mo na sana? Ay, nasarap ba? Kunti na lang, 5 minutes na lang. Okay, blanket, hindi na alam ulit. 5 minutes, hindi na oras. Naku, ang sarap pang matulog. Naku, layo pa naman. Mukhang magsisimula pa naman kami, 9:30. 9 o'clock pa lang naman. Gala ulit, bakit ako yung blanket? Tulog ulit. Hindi na sana. Hindi nga, alam na ng clock ko, nakita mo. Naku, talaga, ang sarap-sarap pang matulog. Hanggang umabot na tayo ng ito na, lumating na tayo ng oras na. Dahil, pero at least nagwagi kayo. Nagwagi tayo. Malipat dito tayo lahat eh. Nakabangon tayo at pinili natin na magsimba kahit antong nantong pa tayo. Amen pa yan! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Magagala ko Panginoon na nakita niya tayo sa umaga nito. So ano po ba ang message na nais ipadating ngayon sa atin ng Lord? Dahil sa bawat laban po natin, marami po kasi magpapasang laban. Bawat laban sa loob ng pamilya. Ilan po sa inyo dito ang ka-member ng family, hindi niyo ba kaya? Ilan sa inyo dito, yung kaaway niyo o hindi nyo iniimikan o kinakausap ang kapatid niyo. O siguro meron sa inyo dito hindi nyo kinakausap ang tatay niyo. Kinakausap ang nanay niyo. Hindi nyo kinakausap ang anak niyo. Dahil sa battle sa iyo family. Or pwede din naman, battle in a relationship. Hindi mo alam ano ba? Iniiwan ko na ba siya? O hindi pa? Kasi parang ako na lang ang nagmamahal eh. Parang pag nagte-text ako, hindi naman nagte-text ba? Di ba parang wala na? Di ba nakikipaglaban ka pa rin? Kahit alam mo na parang wala ng pag-asa. Pero para sa'yo, siguro meron pang konting pag-asa. Pero minsan, sabi mo, Lord, sa'yo gusto ko eh. Sana magustuhan pa rin niya ako. Sana pagbago isip niya. Sana maging amin lang siya. Sometimes, meron tayong battle na ganyan eh. Hindi natin ma-let go ang isang relasyon na alam naman natin na nakakapagpasla sa atin. Ano ba pong mga battle? Sometimes, it's a battle between continuing or stopping. Halimbawa sa mga nag-aaral. Ano ba? Papatuloy ko ba yung pag-aaral ko? Nakakasira ka na sa barkada yung pag-aaral eh. Hindi lang yan. Natutuloy ko ba itong pag-aaral ko? Eh nakakabala sa mga games kong paglalaro ko eh. Ano ba? The battle of whether you will continue
dahil alam po niya ang bawat kinakaharap namin sa buhay. Alam po niya ang dahilan ng bawat mga nagaganap sa ating buhay. And God just would like us to trust in Him. So, punta na po ako sa first point. Hindi po ito mahaba. Alright. The blessing of victory, the Lord will fight for you. First point. Hindi ko na po i-expand yan. Ang sinabi dito, the Lord will fight for you. You only need to be still. Hindi na sinabi, the Lord may fight for you. This is a promise. Pangako po ito ng Diyos na pwede niyong panghawakan o pwede niyong pagbubutan ng lakas. Ito po, nabanggit ko na to. Yung iba po mga battles, hindi po natin ginawa. Meron ba sa inyo dito naghahamon ng away? Meron ba sa inyo dito gusto gumawa ko ng gulo? Yung gusto mo na pang inis, gusto mo na pang ano eh. Kasi ayaw mo na siyang makita sa paligid mo. Ayaw mo na siyang makita sa buhay mo, kaya ang gagawin mo, itinisin mo siya. Gagawin mo, guguluhin mo yung lugar niya. Umalis na siya. Patakutin mo siya. Lahat ng mga kinakatakutan niya, ilalagay mo doon. Para siya manawa kung umalis na siya. Hindi mo tayo gumagawa ng battle na ano. Hindi mo tayo naghahamon ng away. Ilan mo sa inyo dito ang nakapang naghahamon ng away. Yung feeling mo kapag nakipag-away ka, magaling ka. Diba? Marami kayo napapanood na sa Ebi, naghahamon ng away. Hindi mo matapang dito. Diba? Tapos paglabas mo mga katawan niya, ang lalaki ng katawan, may nagdaling bali. Ay, hindi natin naman. Yung beses ako nakapanood ng play sa FB. Naghahamon ng away, ang sagot ng huli. Takot na rin. Tapos, nabanggit ko lang po yan. Pero ito yung binigyan ko ng highlight sa baba. Binigyan ko po dyan ng highlight, kasabay yung highlight ko. Ito po. Victory does not begin when the battle ends. Victory begins when you decide who will be our confidence. So yung daw ating utang kapanalo, nagsisimula yan kung kanino mo itiniwala ang iyong confidence at trust. Maari wala kang good lawyer. Ang mahal po ng lawyer ngayon, alam niyo po yung mga lawyer ngayon, pag hihingi kayo ng consultation, tawag lang ho. Bago mo na kayo bigyan mo ng advice, magpapadala ka sa Gcash niya ng 2,000 pesos. Tapos, bibigyan ka niya ng advice for 30 minutes. Paano kung wala kang lawyer? Tapos, acceptance fee 100,000. I know all of that, I understand that nung kailangan ng problema kay Sini, pero so na po. Pero, ayun po sinasabi yung confidence natin kung sino yung ating hinihigyan, pinagkakatiwalaan, natutulong sa atin, sa ating mga suliranin at sa ating mga problema bilang daraan. So number one, God sees the battle, we cannot control. They were terrified and cried out to the Lord. Exodus 14:10. Let me see what's next on this. Sige, God sees the battle that we cannot control. Let me check on my notes here. Alright. So, meron po mga bagay po na talagang that's out of our control. Hindi naman po lahat ng bagay ay gusto natin mangyari. May mga bagay na nabibigla na lang po tayo. Tapos bigla na lang po ano. Bigla na tayo, bakit bakit gano'n? Nakarisip ka bigla ng sakpina, nakarisip ka bigla ng sumon, nakarisip ka bigla ng reklamo, ng complaints. Dami na. Parang minsan po nakakayalig lang, nakakabalang. Pero, nandiyan naman po ang Panginoon. So, number one, your feelings do not disqualify your faith. Kapag ako ba nagkaroon sa inyo ng mga problema o nagkakaroon ng trouble o sabihin na natin may mga nagkaroon sa buhay nila, biglaan. Di ba yung wali naman una mo nararamdaman na matakot ka? Sino sa inyo dito ang tapang? Nakareceive ka ng ano? Nakareceive ka ng babala? Sabi sa iyo, kapag hindi mo ito ginawa, uubusin ko pamilya mo. Grabe, di ba? Yung bang ang muna natin reaction kapag meron sa atin kung nagalap na hindi maganda is for us to be afraid. Pero sabi, pag natatakot ka, ang the best gawin, pray. Manalangin ka lang. Kasi hindi sa mga naman tayo kinakatakutan. Yung iba takot pagbarili, takot sa brownout. Yung iba naman, takot sa mga putok. Putok na pagkakaligin, maalis sa isang
stage. Oh my God, grabe po, bigla po kami ng pahinto. Kasi yung kapatid ko ganun din. Tapos ginawa nila, dahil alam na mga hinto, ako yan, ganun, ako yan sa aso. Tinanggal po nila yung mga dogs. Then pinapatuloy po namin yung dance number namin. So may mga times po na tayo naman. Number 2, you may be confused. Pray anyway. Sabihin, hindi naman lahat ng bagay nalinom sa atin eh. Minsan, nakakalito. Ano ba talaga tama? Ano ba talaga gagawin ko? Sino ba talaga lalapitan mo? Yung nilito ka na. At maghulo kayo gagawa ng desisyon pag nalilito kayo. Dahil pag nalilito kayo, kung kayo gumawa ng desisyon, more likely, mali ang inyong susunod. Yung isa naman, you may be weeping, but pray anyway. Pagkaman po na umiiyak po kayo, alam niyo po, pag umiiyak po kayo, prayer po yung kay Lord. Patuloy pa din po tayong manalangin kay Lord, despite of these things. Dahil ang sabi nga po dyan sa aming unang point, God controls what we cannot see. Sabi po dyan yan na, ang Diyos po may control ng lahat. I am looking for my illustration po dito sa aming pagkakain dito sa aming notes. So, sabi ko dito ay ang unang notes ko. The real problem does not mean an unreal God. Yun po sa binasa po natin ang context po nun, hinahamon po sila ng mga Egyptian. Hinahamon po sila dahil sila ay gusto ulit po yung mga Israelites. And naano na nga po yung Red Sea. Paano sila makakaalis sa may Red Sea? The Red Sea was real. Yung pong mga pinagdaraanan natin na parang wala kang lusutan, wala kang nalabasan, wala kang pupuntahan. Totoo po yun. Pero yung God po natin, mas totoo po siya. Then the next one, the army was real. Ito po sa isang bagay ito nilagay ako, sapat naman po ito. Yung ang dami nilang hanapin, 300 lang sila. Pero the God already defeated their enemies. At inulit, the danger was real. Totoo na may danger sa buhay, pero yung po presence nila nandun po. Ilan po sa inyo dito? Nakaranas kayo ng danger, nakakala niyo patay na kayo, or hindi na kayo mabubuhay, pero nabuhay pa rin kayo. Meron po kayo ng mga tao. Yung talagang nakala niyo pag-isip niyo, langit na. Pero nabuhay pa rin kayo dahil binigay pa rin sa inyo ni Lord ang kanyang extension ng buhay mo. I think we all live in an extended life. Napakaliit po kasi dito sa cellphone ko, nanakaw po kasi yung tawag dito. Kaya itong mga notes na nilagay ko dito ay, alright. So sabi dito, that God will fight for the things that are beyond our control and also the things that we do not see. Ano kung may mga bagay hindi natin nakikita na pwede tayong maglaban na Lord? Hindi po natin nakikita ang iniisip ng mga tao laban sa atin. O yan katabi mo, alam mo ang iniisip niya sa'yo? Ay, yung katabi mo, alam mo na nakikita mo ba kung ano iniisip? Hindi ba hindi? So nakakatakot yun kapag hindi mo alam ang iniisip sa'yo noon. Ano ba, iniisip pa rin yan ako? Bawal nila, katabi mo sa bus, pag nagbabiyahe ka, iniisip ka ng mga katabi mo, nanakawan ka, nakuhaan ng cellphone mo. Di ba yung mga bagay na hindi natin nakikita yung iniisip ng kapwa natin? Di natin alam. Ito ba ang tao mo? Gusto tayo patayin. O di natin alam yung iniisip ng boyfriend mo o ng girlfriend mo sa'yo. After 6 months na kayo, parang nagsawa na sa'yo, iniisip niya, i-break ka na sa hiwalayan ka. Di ba hindi mo nakikita yung mga bagay na yun? And that is where God is protecting us. Ang hirap mo noon na hindi mo alam, kasi tayo hindi mo natin talaga alam kung ano mga balak ng mga kapwa natin sa atin. Lalo na kung pag kinaingitan ka. Yung mga nababalitaan natin ng mga kinatay, yung mga sandage, yung mga nagawa ng masama. Ang reason po kaya sila kinatay, hindi naman ng mga story dahil kung nakaingitan po sila. Kaya kapag ang isang tao nagtatagumpay na nakaingitan, talagang pinagbabalakan ng masama. Ang hindi natin yung nakikita, at yan tayo pinoproteksyon ng ating Panginoon. Sa mga bagay na hindi natin nakikita, I
magulang. Lalo na yung mga mag-ano dyan, yung mga mag-jojowa. Minsan pupunta yan sa merong mga bilog na ano, tatanungin. Bakit ano naman po kung magkakatuluyan po kami? Grabe, di ba? Bakit ano naman po kung sino magiging asawa mo? O bakit ano naman po kung gusto po natin malaman yung future? Kung anong mangyayari? Kasi gusto natin magiging tayo. Pero our God knows the future. Kaya nga sabi nila, be afraid of tomorrow, for God is already there. Hindi tayo natatakot sa bukas kasi nandun na ang ating Diyos. So the future is not something na dapat natin katakutan kasi ang Panginoon natin holds our future. Ngayon, let me continue. Nasa first point pa lang din po tayo, yung pong trusting. Ilan po sa inyo dito ang mahilig po kayong sumakay sa aeroplano? O di, nakakasakay kayo doon. Nakapag-travel na abroad. Ayan, ang dami. Ayun, si Sister Regine. Yes. Alam niyo po, di ba nakakatakot sumakay sa aeroplano? Kasi nga, ang unang naisip ng pagbago ka pa, laging baka bumagsak. So, kapag kayo ay sumasakay ng aeroplano, kaya ang nagagawang sumakay doon dahil nagtitiwala ka sa piloto. Dito sa trust ng pilot na ikaw ay hindi niya pababayaan ng mga kasayal niya. Lalo na kung yung piloto ay tatay mo. Naikwento ko kayo sa iyo. O sige, hindi na sa aeroplano, sa sasakyan na lang. Sa kotse. Halimbawa, bakit ka sumasakay sa isang sasakyan na siya yung hinahayaan mo maghatid sa iyo? Let's say, si Pastor Joy, nakatid na si Sister Emma. Bakit ka magsusundin ni Pastor Joy si Sister Emma? Si Sister Emma, confident na sumasakay sa sasakyan nila. At kahit padilim at hindi niya nakikita yung room. Kasi nagtitiwala siya na si Pastor Joe, alam niya kung ano yung masakay ng road at hindi niya kakayaan kung makahamak sila dahil nakasakay sa kanya ang pinakamamahal niya. Amen ba? Amen! Di ba? Ganun din ang Panginoon sa buhay natin na bagamat hindi natin nakikita what we
wala daw maibayad sa kanya. Pero hindi na daw niya sinigyan kahit private lawyer siya. And the thing is, naipanalo po niya yung case na yun. So sabi ko siguro, exciting po talaga sa loob ng courtroom, lalo na kapag ang justice po ay nag-prevail. And ganito po, isa pang nandyan, yung we see the mountain, God sees the way over. Hindi natin nakikita kung saan daan, pero alam mo yun, and God will make a way in the desert. Medyo magulo kasi itong notes ko, pero mas magulo yung note ko. So let me continue with the next point that we have. Alright. God will fight for His children. The Lord will fight for you. You need only to be still. Nung po bang kayo ay bata pa, naranasan niyo na po ba na ipagtanggol kayo ng magulang niyo? Yung honestly, hindi nakaaway kayo tapos nakita kayo ng magulang niyo, duguan kayo. Or kung hindi naman duguan, let's say nakita kayo ng magulang niyo na lupay-pay kayo, na pinagtanggol kayo. Or let's say sa eskwelahan yung nakapit kayo, pumunta yung magulang niyo, pinaglaban kayo. At your parents want free. Ang sarap po ng pakiramdam na pinagtatanggol. Sarap po ng pakiramdam na may nagde-defense sa'yo. So kapag po siguro ikaw ay naipagtanggol o meron kang tao na pinagtanggol ka, parang ang ganyan pakiramdam mo ay nag-defense sa'yo. Bawang kaibigan mo, investment mo, narinig ka, sinisiraan ka, nandun siya, bigla siyang sasabat. Hindi maganda yung sinasabi niyo sa kaibigan mo, hindi totoo yan. Kasi ano ba ang kaibigan, hindi makikisama mo sa sinasabi against you. Kapag siya ay nagsaan mo sa kanang chismisa, hindi mo siya kaibigan. So, ang sarap po nung halimbawa yung kapamilya mo, pinapagtanggol ka, let's say, nanay mo nga, umuwi ka, meron ka mga kasama, nakita, sino ba sununtok sa'yo? Ipagtatanggol kita. Alam ko yung mga anak ko, gano'n may mga gano'n, pero bata pa sila, hindi ko na pinapansin yun. May mga suntok-suntok man silang ganyan. Pero syempre lahat tayo, bata pa, away na bata yun. So, ang sarap ko talaga na merong tatay na nagtatanggol sa atin. Alam ko may narinig na ako mga nagpapatoko, paano silang pinagtanggol ang mga anak nila. Pero alam niyo kung ganito po paano po yung wala na sila. Alam mo, naisip ko noon na, nung nawala si Daddy, parang napakalungkot kasi si Daddy is my defender. Kahit kung isa nag-aaway kami mga magkakapatid, hindi ba yung away naman hindi? Kung konti lang dahil dalawa na po kami. Ay, alam niyo po, ang Daddy will defend me. Yung kapag nagibawang, nandiyan na yung bago masaktan ng isa, nandiyan siya yung, kasi mas elder. Ang sarap po na pinapagtanggol. And, sino sa inyo favorite dito? Nasa nyo kayo yung favorite? Yeah, saan nga favorite? Kasi pag ikaw yung favorite, kahit lima kayo magkakapatid at nag-away-away kayo, ikaw ang tama. Ikaw yung ikaw yung ligtas, saka sila may palo, ikaw wala. Parang din narinig na akong story. Favorite siya, tapos natalo sila siya yung palo. Tapos sa'yo mo po yun? Ang sarap mo kasi, bukod sa tatay na nagtatanggol, nawala sila. Nawala din po si Charlie. Alam niyo po si Charlie talaga, nire-defend po niya sa lahat na, sa'yo may nagpapatanggol ko, sabi, kasi Lilis, ako na lang yung dahilan mo kung ba't gusto mo pang-absent. Grabe. Kasi Lilis, ayaw mo ako matay ng party, ako na lang dahilan mo, hindi kita pinayagan. Ang totoo nung ako lang may ayaw kami. Ang totoo nung, wala na lang reason na mag-absent. Sabi ni Charlie, gusto mo mag-absent, ako na lang dahilan mo. Yung Charlie is always my defender as my husband. Kaya kung bakit siya mamatay, alam niyo ba, sinulat ko na sa loob mo, sabi niya, kawawa ang asawa ko. Nasa akin pa ako ang loob mo. Hindi ko alam kung ba't yung sinasabing kawawa daw ako. Pero baka yung tao mamamatay na nagkakaroon ng recognition ng mga mangyayari. Siguro nakita niya yung mga pagdadaanan ko. At alam niya, hindi niya na ako kaya pagtanggol dahil wala niya sa loob. Dahil isa na ako, dahil wala na ang part. Pero yung message ko kasi na
sabi dyan sa una, God will fight for His children, you need only to be still. So pag sinabi mo, be still and know that I am God, parang sinasabi, wala ka nang gagawin. Bahala na si Lord lahat. Okay lang. Pero ang sabi, be still, does not mean, ibig sabihin, hindi ka na walang gagawin. Pag still ka, hindi ibig sabihin, you will not do anything. Hindi rin ibig sabihin nun, you will stay silent. Hindi rin ibig sabihin nun, you will neglect what is rightfully yours. At hindi rin ibig sabihin nun, you will refuse not sinner. Kasi, you have to do your part. Hindi mo kung pwede, bahala na si Lord sa mag-aaral mo, hindi na ako mag-aaral. O di ba, may final exam. Alam mo yung exam battle yan, di ba? Okay, may paniniwala ako kay Lord, magsisimba ako. Dahil ang exam na yan ay battle of the Lord. Hindi na ako mag-aaral. Pagdating ko bukas sa board exam, si Lord na ang bahala. Hindi pwede yun. Nag-pray ka. Gusto mo makapasa ng board exam. Tapos, pinabahala mo kay Lord. May mag-review ka naman. Para naman bumasa ka. Kasi para naman ipagmamalaki na tinulungan ka ni Lord, di mo naman tinulungan sa sarili mo. Di mo naman ginawa yung part mo. O, di ba? Yan. Isang bagay yan na dapat gawin natin ang ating mga part. So, mag-wait tayo. Teka, nasa dito. Yung pula dito. Ayan, number 1, I can pray and prepare. Siyempre, trust God and seek counsel. Okay na naman mag-counseling. Dito po sa church natin, pwede kayo magpa-counsel kay Pastor Joe, kay Pastor Eddie, kung gusto niyo magpa-counsel sa akin, o sa mga nandito, mga elders, mga deacons, okay naman po sila na magpa-counsel po kayo sa kanila. I can forgive and keep boundaries. Hindi naman ibig sabihin na nagpatawad ka, tama na, and I can refuse revenge and still pursue justice. So, ang sinasabi natin dito na we need to be still. Okay, teka, tingnan ko muna yung susunod. Kasi malabo talaga yung mga. Okay, teka lang. Yes, do not be afraid or do not be discouraged, for the battle is not yours, but God's. Kasi may mga laban tayo ng laban. Hindi na natin laban yan eh. Laban ng Lord yan. Masyado tayo nagpapanin, masyado tayo nag-iisip, masyado tayo nagpupuntihan. Hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain, hindi tayo makakonsentrate. Pero ang totoo niyan, laban ni Lord yan. Hindi natin laban yan. 2 Chronicles 20:15, si Jehoshaphat sought God first. Doon sa laban nila, kinalaman nila si Lord. Pagkatapos, they moved and obeyed God. Sinunod na nila si Lord. Kailangan nila maging present sa laban. And they put their worshippers in front. So pag nabasa niyo po yung Chronicles na yan, makikita niyo po dyan, na sa laban na yan, sila po ay pumunta sa laban pero hindi po sila nakipaglaban. Si Lord po ang lumaban para po sa kanila. Ang ginawa po nila, nagay sila ng frontliners na mga worshippers. Nag-worship po sa kanila mga frontliners and they won the victory. So kung hindi po kayong laban, that's the time to worship God. That's the time na magpuri ka sa Lord. That's the time to kneel down before the Lord. Hindi na po yun yung oras. Pero what I mean, dati ka ng worshiper, pero yung laban mo, ilalapit mo kay Lord, and you will worship the Lord through that. But Nora, give some example. Okay. So, yan na yun. So, kailangan, wait tayo bago magkaroon ng miracle. Nasa ba ito mga okay, sige. Alright, yun ako lang. So, number 1, Israel had to walk toward the sea. Yung sabi ko sa inyo, kailangan gawin. Eh, paano? Hinapin na yung dagat. Wala naman silang gagawin. So, kailangan nilang lumakad yung sa dagat na natin para makaligtas na. Baka may pinapagawa sa inyo si Lord. Gustong-gusto mo na yan. Yung word na yan. Pero baka may pinapagawa sa iyo si Lord para makuha mo yan. Take this exam, take this test, para makuha mo yan. Hindi kasi basta-basta na lang kilalanan sa akin. Kailangan may gawin tayo. So, maaaring may Red Sea sa buhay natin, pero kung ginawa na ni Lord na hatiin ang Red Sea sa dalawa, dapat bigyan pa. Lumakad ka. Ay, kung hindi ka lumakad doon eh, paano ka makakalayo sa mga humahabol sa iyo? Kung hindi mo papansinin na ginawa ni Lord, nagpagahan sa Red Sea. Then the next one there, David still built up the stone. Alam naman ni David kasama na si Lord. Eh di sana hindi na siya lumaban.
Bill, pero bahala ka na. Ikaw na lang ikaw na din ang umarap. Kailangan ng physical presence mo. At kailangan gawin mo yung pinapagawa sa iyo. Eh, Daniel, ang laban niya. Pumunta siya. Kailangan pumasok siya sa lions din. Ibig sabihin, laban na yun. Kasi hindi niya yung pananampalataya niya. Inulog po siya sa lions din. Kailangan po niya na sumunod. Na kailangan ng karamihan ng mga leon na yun. Actually, ang sabi sa akin, may nag-share niya si Brother si Pastor C. Sabi niya, alam mo ba yung mga leon pala na naandun? Inalis lang ni Lord ang kapangyarihan nila na saktan si Daniel. Pero nandun pa rin yung mga leon na yun. Kaya lang, hindi na nila kaya saktan o kagaling si Daniel. Alam mo sa mga natin, maaari hindi ka ba kailangan sa sitwasyon na kinakalagyan mo? Pwede nandiyan pa rin sila. Pwede nandiyan pa rin ang mga tao gustong manira sa'yo. Mga tao gusto kang idahan. Mga tao gusto kang saktan. Pero lalahanin natin. Tulad ni David sa loob ng lions din. The Lord shut out their mouths, hindi nila nakagat. Si Daniel, ganyan din ang Panginoon. Kaya niya kayong iligtas para hindi kayo makagat, hindi kayo masaktan, hindi kayo makatay, hindi kayo magawa ng masama ng mga tao kumakalaman at nagagalit sa inyo. Amen. Ano po sa inyo? Meron mga taong galit sa inyo, pero hindi kayo galit sa kanila. Kasi as Christians, dapat walang galit sa puso natin. Na kung nakikipaglaban lang tayo, hindi dahil galit ka. Nakikipaglaban ka dahil gusto mong magharis ang justice, katotohanan, and righteousness. Hallelujah. And of course, the last one na explain ko na sa inyo yung kay Jehoshaphat. So let me emphasize 1 Samuel 14:7, God fights the fat battles, but we still have to walk in obedience. Ano ba pinapagawa niyo sa atin ngayon? Para maipagawa ng battle mo. Minsan sinasabi niya, magpakumbaba ka na. Minsan na gano'n. Minsan hindi naman kailangan lagi tayo. Lagi tayo lumaban ng pagmataas. So, talagang hindi ko na nabasa ko nandito sa aking mga notes dito. Pero let us move on to that. Okay. So, God's protection for us is like an umbrella. Nasa iyo dito may dalang payong ngayon. Ay, sige pa dalang payong. Ayun si ano. Yeah. Raka ko ito payong sa baba. Okay. Alam niyo po, God's protection is like the umbrella. Na kapag may bagyo, kapag kaya ka payong na hindi ka mababasa. O kaya like a kapote or a raincoat. Kapag nagmo-motorcycle kayo, naka-raincoat ka, hindi ka mababasa. Kaya kailangan, ganit ako lang, dahil tayo magdala ng payong at umbrella. Yung mga binigay sa inyo yung umbrella ng UCC, nandiyan pa ba? Buhay mo ba? Maganda yun kasi may Bible verse pa yun. Dapat protection na tayo ng mga payong na yan. Kung nawala na ni sister yung payong na. Yes. Okay, I think that is just an illustration that God is protecting us. Ano yung gulo ng notes ko? Okay, so let's go to our okay. Ito yung mga pinapaglaban nito sa atin. God fights for our peace. Philippians 4:6 and 7. Do not be anxious about anything, but in prayer and petition present your request to God, and the God the peace of God, which transcends all understanding, will keep your hearts and minds in perfect peace. Parang nawawala na ito parang dami ng anxiousness. Pero hindi, nandiyan pa rin yun. So, sinasabi dito, God is fighting actually for our peace. Kasi ang hirap mo kayo matulog sa gabi na may iniisip ka. Nakakatulog ba kayo kapag may problema kayo? Ewan ko lang, minsan iba, may parang sleeping pills. Lalo na yung problema mo, talagang minsan emotionally, stress ka. Halos ang hirap matulog. Pero yung pinaglalaban nyo dito, magkaroon tayo ng kailangan. Kasi pag wala tayong peace, hindi tayo makakagawa. Kahit hindi makatrabaho, kaya nga pagkaano, di ba? Kapag meron ka pinagdadaan mga personal problems, sasabi ng boss mo sa iyo, mag-leave ka muna kahit 3 araw. Alam niyo po yung isang kumano, mga office mate. Grabe, bago pa lang kami, pioneering work. Tapos sabi sa akin, kasi SMA ako niya, sabi niya, hindi mo na po ako makakapasok ng 1
nag-resign ako sa kumpanya. Grabe, ang hindi ko nagtama sa kanya. Nung breakup na yun. Wala na ko yung alam kung saan ako siya nandun ngayon. And the next one, God is fighting for our peace. Pakisabi nga sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Ayan, mukha bang may peace na katabi mo? Mukha bang mukhang may peace? Hawakan mo mukhang present peace. Ay, kaya naman. Hindi naman mukhang present peace. Kailangan talaga may peace tayo. Nalala ko muna sa Catholic Church. Dahil ko kasi yung nagsisita sa Catholic Church. May bahagi mo kasi doon na peace be with you. Nasabihin ng ni Father. And let us offer each other the beautiful sign of peace. Father, sign of peace. Yan, mabahan mo. Mga tabi mo mga kakilala doon. Hindi ka kaya dito eh. Kilala niyo yung katabi niyo, yung anak mo, katabi mo, yung boyfriend mo, katabi mo, yung asawa mo, katabi mo. Eh, good, peace. Kaya paano makatutukan mo na lang? Pero alam niyo, hindi ko parang peace pagkama nun eh. Pero kung si Father Sana Ramirez po, one of my favorite girl, priest ko, siya po yung sino ako. Pag ginaranta ko niya yun, talagang nakakatash. Ang sabi niya, pagka-oras ako ng peace be with you, hindi po niya sinasabi mag-ganun kami. Sabi niya, okay, extend your hand for a handshake or a kiss if that is your relative and tell to that person, peace be with you. Pwede bang gawin niyo yun ngayon? Mag-peace be with you. Extend your hand for a handshake. O, kiss na lang. Katabi mo yan. Alam niyo, yun ang peace, makapangyarihan po yan. Kaya makapangyarihan yung peace. Meron po akong pinagdadaanan before, iyak po ng iyak. Baka pa po ako, siguro conflict with my daddy. Kasi si daddy gusto yung magawa sa akin na, kasi ito ang topic mo. Minsan yung topic ko, ayoko. Dahil nakakadang po kami ng Life in the Spirit Seminar. May mga 7 topic ko doon, God's Love, Salvation, New Life, baptism, preparation for baptism, growth. Tapos, ang dami kayo nakasaya sa akin yung sasabi ko, kaya naka-assign kay Judith, salvation. Sabi ko sa akin, God's love. Tapos ngayon, iba-iba ni Daddy. Naiiyak ako kasi hindi ako masyadong expect ako kung ano naka-assign sa akin. Tapos, nang umiyak ako, lumapit yung isang elder, pumunta dun sa room. Pinag-pray ako kung ako. Sabi ko, peace be with you, my sister. Peace be with you. Alam niyo kung sabi niya gano'n? Biglang nawala yung pag-iyak ko. Hindi na ako umiyak. Tapos pinasa ko na yung yung isa-share ko. Hindi na-share na. I think spirit na. Preparation for baptism. Binigay sa akin ni London. Lord, kaya mo pala ito binigay sa akin. Gusto mo ma-witness ko. Na pag sinabi ko, receive the power of the Holy Spirit. Pag sabi ko muna, kumakanta yung music ministry, nag-iyakan po sila. Tapos nag-iyakan yung iba po, nag-speaking in tongues na gano'n. Sabi ko, Lord, thank you dahil kaya mo pala kinarana sa akin na mas nabadar ako. Kasi gusto mo po na maranasan ko yung power ng peace mo. Kasi hindi ko po sa kanila ma-share ang peace mo kung ako mismo naguguluhan. Pero wala peace siya ng peace, pero wala kang peace. Parang nasabi siya, nagtuturo ka ng values. Na namang values. Nag-teach siya lang na magpapatawad. Ibalik ka sa kanyang bahay mo. Ibalik ka sa asawa mo. So, what you preach must be applied to yourself first. Sino mo po mga kagalit ko? Pinapatawad ko na po kayo. I love you din ako, Lord. Ayoko po may kagalit na ka-churchmate. Ayoko po may kagalit ng mga kapatid. Dahil hindi po ang message ni Lord sa akin, magpatawad po ako. Lahat mo na nagkasara sa akin, pinapatawad ko na po. Lahat mo na nag-chismis sa akin, hindi ba? Hindi okay lang, hindi ko naman kayo awa. Hindi lahat po ng mga nagkasara sa akin, pwede may relatives, pwede mga kamag-anak ko, or whatever mga kapatid ko, I choose to forgive. Kaya kung sana kayo, i-declare nyo rin po yun sa puso nyo ngayon, na nagpapatawad po kayo para magkaroon po kayo ng kapayapaan. Can you declare that in your mind and in your heart that you forgive? Sino yung unang tao na isip ngayon? Patawarin mo siya. Baka siya yung may kasalanan sa'yo. Pero kahit na siya may kasalanan, patawarin mo siya para sa iyong kapayapaan. Okay, God is fighting for our peace. And next, ano pa pinagalaban ni Lord sa atin? God is fighting for our character. Kasi minsan may battle tayo para lumabas kung sino ka talaga. Di ba? Sabi nila, pag mag-boyfriend ka, pag nagliligawan, hindi mo makikita tunay ng galing yan. Makikita nila sa'yo, ganda nagliligawan yan. Ang gawin mo, para malaman mo karakter yan, awayin mo. Okay? Awayin mo yan, para malaman mo kung paano yan magalit. At kung anong gagawin yan sa'yo. Sabi, dalahin mo yan sa matrapi. At sa kanila sa kotse, doon kayo dumaan sa matrapi. Ano nakita mo, kung kapag
Lord na i-mold yung ating mga character. Gusto niyo gawin tayo hindi na mapagkumbaba? Hindi na mapagpatawad. Ayun po yung susunod na nanalo sa battle na pinipili mo pagkumbaba. Don't let your action become your identity. Tingnan niyo po. Bago ang gwako-gwako na. Tapos ang tikas-tikas niyo. Eh pagkatapos, biglang meron ano sa'yo. Biglang meron sa'yo nakatapak sa tao mo. Grabe, sayang ang gandang lalaki mo. Nagwala ka, nagmura ka. P.I.P.I. O, diba? Masamang pag mo na. Yung mo bang nakakawala ng gandang babae at gandang lalaki na pag bigla kang nagmura? So, ibig sabihin yan, bilang Christians, dapat wala sa vocabulary natin ang mga mura. Don't let your action become your identity. Kasi may identify ka yan. At ang laging sasabihin, Christian pa naman. Eh, ito pa nila. Sa UCC pa naman. Umakin. Eh, di na okay ko. Okay yung church mo. Di ba? Ito naman yung masakit sabi mga pastor. Pastor pa naman yan. Pastor pa naman. Ang sakit eh. Parang sinasabi sa'yo, pastor na dapat perfect ka. Pastor na dapat hindi ka nagagalit. Pastor na hindi ka dapat sumisimamo. Ano yun? Hindi pwedeng malungkot ang pastor? Ano yun? Hindi pwedeng magalit ang pastor? Ano yun? Hindi pwedeng maging tao, hindi pwedeng masaktan? Eh, tao kami. Pwede kami masaktan. Alam niyo, pwede niyo kong gawin, congregation. I know you do this. Always pray for our pastors. Pastor, senior pastor, and his wife. Siyempre, our associate pastor, Pastor Ed, and her wife. At ipanalangin niyo na rin po ako kahit picture niyo lang po ako sa church. And thank you for accepting me also as your pastor in the church. Manalangin niyo po kami na kasi hindi mo madali maging pastor. Dahil ang pastor po, pag pastor, hindi po Diyos. Ang Diyos po hindi nagkakasala. Perfect po yan. Pero, just a reminder, your pastor is not perfect. We are still under construction. We are still under process. Pinoproseso pa kami ng Panginoon. At tayo lang, magkikita-kita na perfect tayo. Pagdating sa langit, perfect na tayo lahat. Amen? Amen. Tayo lahat sa langit, magkakapunin na nalego ng ganda. O diba? Sino dito, siya lang mga tao sa ilong. Pagdating sa langit, magkakalego na tayo ng ganda. O diba? Sino dito, yung mga higit sa mga kaputi. Pagdating sa langit, ang kulay natin, hindi na magkakapunin na tayo. So dito pa lang sa lupa, ano ba na itsura ng katabi mo? Ano ba na itsura ng sister mo? Mahalin mo na yan. Huwag mo na yan tulad. Kahit mukha siyang babyana, o kahit mukha siyang patpat, o kahit naman mukha siyang, ano ba mukha? Sorry, wala na masasaktan. Pero hindi ko naman sa ating lahat. Dahil tayo, pagkalit natin Lord sa ating may purpose. Ano naman yung maliit ang pangit may purpose yan? Kasi kung nilikha yung maganda, baka ibang nangyari hindi maganda yan. Yung pagiging pangit at pagkalikanan mo sa taong pangit may purpose niya. Tingnan niyo, may mga tanging milyonarya. Ang ganda ng buhay. Dahil hindi ko hindi ka maganda physically, hindi ka na magtatagumpay. Hindi ko hindi ka nakagraduate, hindi ka na magtatagumpay. Hindi ko hindi ka makakapaglaw, hindi ka na magtatagumpay. Basta sa puso mo, nakalagay sa puso ng Diyos, nananampalataya ka, ay umay ang sitwasyon mo sa buhay, kaya nabigay sa'yo victory in your life. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. It's one. Don't become what you hate. Ito yung hate. Ay, ito. Nawala. Joshua, ito na. Sige. Sa'yo siya nakagil. Ako may kasalanan ng hindi ka. No ba? Ano nangyari? Sabi siguro, tumigil ka na. Gutom na siya. Di, gutom na ba kayo, guys? Malapit na. Malapit na rin ako ano. Okay. No ba? Joshua, ano ba kung may kasalanan nito? Dahil anong pinindot ko eh. Ayan. Okay, kita. Baka pabalik tayo. Baka pumalik sa ano. May pipindutin ako na. Sabihin mo anak, may pipindutin ako. Kung wala akong pipindutin, itutuloy ko na. Gagawin ko yung notes ko. Eh, hindi ko mabasa sa leh. Yung note ko naman, hindi ko mabasa sa ulan ko. Ano? Ayan. No ba na talaga? Anak, no ba na yan? Pero alam nyo, hindi rin ako nag-depend dito. Bakit ito lang? Dito people can write, God fights for our God. Ayan, God fights for our character. Sabi
sige, ang pagyabang yan. Ang pag-away, kung baka ano yan, baka makakasta yan. Akala mo kung sino Akala mo lagi nagako ng away, kung makakasta yan. Akala mo siya pinakapogi sa church Akala mo kung makakapagdamit siya, akala mo siya yung pinakamaganda sa church. Pag igli mo masok ng damit, teka lang. Hindi po ako yun. Alam niyo po kasi, pero may yung suot yung damit, naranasan ko na kumain, tapos ang haba ng suot ko, binakawa ako, hindi mo maglakad ng bahay, nabasa ko yung damit mo. Ngayon, kaya kung may yung suot ko, pero hindi ko dinidisplay ang mukha, ang kita ko. Kaya pinensin mo ba? Yung mga damit ko po kasi usually ganito po, hindi ko po binibigay mo sa akin yung mga habang damit, hindi ko na susuot. Thank you sa nabigay sa akin ng mga habang damit. Alam ko ang message ko sa akin. Huwag kang masuot na maipiling damit. Yun yun. Ganyan. Okay, ganyan tayo. Do not do. Isa din, do not do what you hate. Galit na galit ka sa mga taong nagiinom ng alak. Ikaw din man, umiinom ka. Sino lang ganun? Pwede mo umiinom, basta hindi maglalasing. Yung hindi ka maglalasing, tapos pag nalasing ka bilang sa kalsada, inaway mo naman. Number 2, do not fight darkness with darkness. O parang nasing na rin yan. So, inilipat mo na sa next. May bilang yan. Our God does not define your life. Our conflict does not define your destiny. Our painful season does not cancel God's promises. If God is for us, who can be against us? So, hindi sabihin naglalaban ng Lord ang future natin. Actually, ang pinaka-future natin na yung naglaban niya, hindi yung future na, di ba gusto natin future? Para sa atin ang future. Yung future siya, yung Pastor John last Sunday, yung God's blessings. Minsan naiisip natin ang good future and God's blessing, yumaman ka. Yun na, ang ating kapatid. Diba? Balik kung consider ang God's blessing. Marami mga poverty sa bansang Pilipinas, sa lahat ng lugar na sabihin nila lang, marami poverty. Kinoconsider natin sometimes that is God's blessings. Pero, ang totoo mo talaga na blessing mo na bibigay sa atin ni Lord na future. Hindi yung future na kayamanin ka, hindi yung future na kabakain ka, hindi yung future na bigyan ka ng property, pero yung future na kapag namatay ka, masurado kung mamamatay ka rin, dahil na tayo mamatay, may future ka na may eternal life in heaven ka. It says in the Bible, what does a man gain if he wins the whole world and loses his own soul? Anong saysay na makakatalumayan ang buong daigdig kung mawawala naman ang iyong kaluluwa? So ito pong future na inanda sa atin ng Lord na ang battle na pinarami na sa atin is our battle over sin. Yung ating pong laban sa kaligtasan dahil si Cristo namatay sa krus ng Kalbaryo, sinigure niya ang ating future in heaven. Wala dito mapupunta sa impyerno. Amen. Sino may gusto? Meron pong kwento, isang pong politiko namatay. Namatay po si politiko, nandun po si San Pedro, o ang sabi, nakakita ko muna sa iyo, mapupuntahan mo. Pinakita ko ang heaven, nagpe-praise and worship. Tapos pinakita ko ang impyerno. Aba, ang dami babae, nagsasayawan, ang saya-saya nila. Tapos pinapili siya, sabi sa politiko, saan ka pupunta? Kung kamasaya nila sa langit, nag-isip siya, napaka-boring naman doon. Sabi niya, kapatalo dito sa impyerno kanina, masaya nila doon, yung mga sayang at ano ba siya sa impyerno po? Pagdating na sa impyerno, pumapasok pa lang siya, yung mga apoy, nagdaanan ang init sa dito, tapos yung mga tao nag-iyakan. Sabi mo, ano ba yan? Pinapili mo ako kanina. Sabi mo, ganito sa impyerno, bakit matali ko sa impyerno? Ganito ka na dito! Ayaw na dito! Sabi niya, kasi yung nakita mo kanina, campaign pa lang yun. Kagaya na yung ginagawa mo nung nagkakampanya ka pa sa politika, kung ano mga pangako binigay mo, ngayon, malay-malay takin mo ako. O, diba? Parang ganun po yun. Kaya sinasabi ko po sa inyo, pinanawi mo na, Lord, the future natin is the future in heaven. At masaya ka ba? Pag nakasama mo yung katabi mo ngayon sa heaven? Masaya ka? Nakasama mo yan? Amen. Kasi makakakita mo yan na nasa pieno, wala kang magagawa. Kahit tinukit mo kami, wala siyang makukuha doon. Kaya ngayon pa lang, kung meron ka mahal, huwag mong kailangan na hindi mo siya ma-share ng mga lugar. Topic natin last time, being a soul leader. Ipagwagin mo yan sa Panginoon para sama-sama kayo maging masaya in heaven with the Lord Jesus Christ. Amen! Alam ko na si Lord. Glory to God. Hallelujah. Amen! Malapit na
worship. Yung po ang pinakamasarap is to be in the presence of the Lord. Because the safest place in this world is in the presence of God. And I love what the music ministry sang this morning, yung save. Narinig ko po yan sa victory, umanan ng people ng victory. Pag kinakanta ko talaga yung save, talagang hindi lang natin feel. Pero alam na alam natin, in the hands of the Lord, we are safe. We will win all the battles that we have. Alright, let's move on. Ito challenge na to para kayo and